Kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay senior citizen at nagmamaneho pa rin, huwag mong skip ang video na ito. Simula Mayo 1, 2026, may mga bagong panuntunan sa lisensya na maaaring makaapekto sa inyong kalayaan sa pagmamaneho at may isang detalyeng halos walang nagsasabi na pwedeng maging dahilan para hindi ka makapag-renew. Kaya siguraduhing panoorin mo ito hanggang dulo para hindi ka mahuli sa mga pagbabagong ito. At kung isa kang Pilipino na gustong laging updated sa mga balitang para talaga sa atin, pindutin mo na ang subscribe dahil ang channel na ito ay ginawa para sa ating mga Pinoy lang. Kumusta po sa inyong lahat? Mayroon po tayong napakahalagang balita na dapat malaman ng bawat pamilyang Pilipino, lalo na para sa ating mga mahal sa buhay na senior citizens. Simula Mayo 1, 2026, magkakaroon ng malaking pagbabago sa mga panuntunan ng Land Transportation Office o LTO pagdating sa driver's license ng ating mga nakatatandang kababayan. Alam ko pong marami sa inyo ang nagtataka, nag-aalala at may mga katanungan tungkol dito. Kaya naman nandito ako ngayong araw na ito upang ipaliwanag ng detalyado at malinaw kung ano nga ba ang mga pagbabagong ito at paano ito makakaapekto sa ating mga matatanda na patuloy na nagmamaneho. Una sa lahat, gusto ko pong linawin na ang mga pagbabagong ito ay hindi po para pahirapan o diskriminahin ang ating mga senior citizens. Sa katunayan, ang layunin ng mga bagong regulasyong ito ay para sa kaligtasan ng lahat, ng mga matatanda mismo na nagmamaneho, ng kanilang mga pasahero at ng lahat ng tao sa kalsada. Nakita po kasi ng LTO at ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na habang tumataas ang edad ng isang tao, natural na nagkakaroon ng mga pagbabago sa kanilang pisikal at mental na kakayahan. Hindi natin maikakailan na ang paningin, reaksyon at iba pang mahalagang kakayahan na kailangan sa pagmamaneho ay maaaring humina sa paglipas ng panahon. Ngayon, pag-usapan natin ng detalyado kung ano nga ba ang mga espesipikong pagbabago. Ang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong malaman ay ang pagkakaiba ng mga patakaran depende sa edad ng driver. Para sa mga senior citizen na nasa edad na 60 hanggang 69 years old, meron pong mas lenient o mas maluwag na mga requirement kaysa sa mas nakatatanda pa sa kanila. Ang mga nasa edad na ito ay kailangan pong magpakita ng medical certificate mula sa isang licensed physician na nagpapatunay na sila ay physically at mentally fit pa rin na magmaneho. Hindi lang basta medical certificate ito, kundi kailangan pong comprehensive ang medical examination na ito na sumasaklaw sa vision test, hearing test, at assessment ng kanilang cognitive functions o kakayahan ng utak na mag-isip at mag-react sa mga sitwasyon sa daan. Ang medical certificate na ito ay dapat na hindi lalampas ng 3 buwan ang edad mula sa PETSA ng pag-apply para sa renewal ng lisensya. Ibig sabihin, hindi pwedeng gumamit ng lumang medical certificate na matagal nang kinuha. Kailangan fresh at updated ang resulta ng medical exam. Bukod dito, ang renewal ng lisensya para sa age group na ito ay bawat 3 taon na lamang, hindi na tulad ng dati na 5 years. Ang mas madalas na renewal na ito ay upang masiguro na regular na niche check ang kalusugan at kakayahan ng driver na patuloy na ligtas na magmaneho. Samantala, para naman sa mga senior citizen na 70 years old pataas, mas istrikto po ang mga requirement at ito ay dahil sa mas mataas na risk na nauugnay sa kanilang edad. Bukod sa comprehensive medical examination na katulad ng sa younger seniors, ang mga nasa edad na ito ay kailangan ding dumaan sa practical driving test. Opo, kailangan nilang ipakita sa aktwal na pagmamaneho na kaya pa nila itong gawin ng ligtas at maayos. Hindi po ito upang mang-insulto o ipahiya ang sino man, kundi upang realistikong masuri kung ang kanilang mga skills sa pagmamaneho ay nananatiling sharp at updated sa mga kasalukuyang traffic rules at road conditions. Ang practical driving test na ito ay susukat ng kanilang kakayahan sa iba't ibang aspeto ng pagmamaneho, mula sa basic na pagsunod sa traffic lights at road signs hanggang sa mas komplikadong maneuvers tulad ng parking, overtaking at pagre-responde sa sudden obstacles o biglang hadlang sa daan. Ang mga examiners ay magiging sensitibo at maintindihin, ngunit hindi rin naman sila magpapabaya dahil ang safety ng publiko ang nakataya dito. Bukod pa rito, ang renewal ng lisensya para sa age group na ito ay taunang na lamang. Oo, bawat taon ay kailangan nilang mag-renew, na nangangahulugang bawat taon din ay kailangan nilang magpakita ng bagong medical certificate at, kung kinakailangan, ay dumaan ulit sa practical test. Ngunit hindi lang po yan ang mga pagbabago. Mayroon ding bagong kategorya ng lisensya na tinatawag na Restricted Senior License para sa ilang partikular na kaso.
Ang lisensyang ito ay ibinibigay sa mga senior citizen na may mga minor health conditions na hindi naman gaanong nakakaapekto sa kanilang kakayahan sa pagmamaneho, ngunit kailangan pa rin ng ilang limitasyon para sa kaligtasan. Halimbawa, ang isang senior na may slight vision problem sa gabi ay maaaring bigyan ng lisensya na may kondisyon na hindi siya pwedeng magmaneho pagkatapos ng alas 6 ng gabi o during nighttime. Ang isa namang may hearing impairment ay maaaring limitahan sa pagmamaneho ng mga sasakyang may special mirrors o iba pang assistive devices. Ang mga restriction na ito ay nakasulat sa mismong lisensya at strictly enforced. Kung mahuhuli ang isang senior citizen na lumalabag sa kanyang restrictions, maaari siyang maharap sa penalties na nagsisimula sa fine hanggang sa suspension o revocation ng kanyang lisensya. Kaya naman napakahalagang sundin ang mga kondisyon na nakalagay sa inyong lisensya kung mayroon kayong ganitong uri ng restricted license. Para naman sa mga senior citizen na may mas seryosong health conditions tulad ng advanced dementia, severe vision loss, uncontrolled epilepsy, o iba pang medical conditions na significantly nakakaapekto sa kakayahan sa pagmamaneho, malamang na hindi na sila makakapag-qualify para sa anumang uri ng driver's license. Ang desisyon na ito ay ginagawa ng medical professional in consultation with LTO at bagamat mahirap tanggapin, ito ay para sa kanilang sariling kapakanan at ng iba pa. Ngayon, alam ko pong ang tanong ng marami ay, paano ba ang proseso ng pag-apply o pag-renew ng lisensya sa ilalim ng mga bagong panuntunang ito? Una, ang senior citizen ay dapat pumunta sa isang accredited medical clinic o sa kanilang personal physician na may lisensya upang magsagawa ng comprehensive medical examination. Ang medical exam na ito ay may standardized checklist na ibinigay ng LTO, kaya sigurado na lahat ng kinakailangang aspeto ng kalusugan ay nasusuri. Pagkatapos ng exam, ang doktor ay magbibigay ng medical certificate na may detalyadong resulta at rekomendasyon kung ang senior ay fit to drive with restrictions o unfit to drive. Kung ang senior ay na-certify na fit to drive o fit with restrictions, ang susunod na hakbang ay pumunta sa LTO Licensing Center, dala ang medical certificate, ang kasalukuyang lisensya, valid ID, at ang iba pang kinakailangang dokumento. Para sa mga 70 years old pataas, kailangan din nilang mag-schedule ng practical driving test. Ang scheduling system na ito ay ginawang mas convenient na ngayon dahil maaari na ring mag-schedule online sa pamamagitan ng LTO portal upang maiwasan ang mahabang pila at maghintay. Sa araw ng appointment, ang senior ay dadaan sa verification ng dokumento, pagbabayad ng fees na medyo mas mababa para sa senior citizens dahil may discount sila, at kung applicable, ang practical driving test. Ang buong proseso ay dinisenyo upang maging kasing accessible at senior-friendly hanggat maaari. Mayroon ding designated priority lanes para sa mga elderly at PWD. May mga upuan sa waiting area at ang mga LTO personnel ay specially trained kung paano makitungo ng maayos at may respeto sa mga senior citizens. Ang fees para sa renewal ay naka-discount para sa senior citizens alinsunod sa Senior Citizens Act, kaya hindi ito magiging masyadong mabigat sa bulsa. Ang medical examination ay may separate cost depende sa clinic or doktor, ngunit maraming public health centers at government hospitals ang nag-aalok nito sa mas murang presyo o minsan ay libre para sa mga qualified senior citizens na may PhilHealth o iba pang health insurance. Mahalaga ring malaman na mayroon ding mga exemptions o special considerations para sa ilang mga kaso. Halimbawa, ang mga professional drivers na senior citizens tulad ng taxi drivers o bus drivers ay may karagdagang requirements at mas frequent na medical examination dahil ang kanilang trabaho ay nangangailangan ng mas mataas na standard ng fitness. Sa kabilang banda, ang mga senior citizen na gumagamit lamang ng motor vehicle para sa agricultural purposes o sa kanilang personal na sakahan ay maaaring magkaroon ng simplified process depende sa circumstances. Ang isa pang mahalagang aspeto ng mga bagong panuntunan ay ang mandatory refresher course para sa senior citizens na matagal nang hindi aktibong nagmamaneho. Kung ang isang senior ay huminto ng pagmamaneho ng mahigit 2 taon at gusto niyang bumalik, kailangan niyang dumaan sa refresher course na tumatagal ng 1 araw hanggang 3 araw, depende sa kanyang edad at sa resulta ng kanyang assessment. Ang refresher course na ito ay sumasaklaw sa updated traffic rules, defensive driving techniques, at practical tips kung paano mag-adjust sa mga modernong kondisyon ng kalsada na maaaring napakalakas ng pagbabago mula noong huling nag-drive ang senior. Para sa mga pamilya ng senior citizens, mayroon ding mahalagang papel na ginagampanan dito.
Hinihikayat ng LTO ang mga anak at kamag-anak ng elderly drivers na maging supportive ngunit honest din sa pag-assess kung ang kanilang magulang o lolo at lola ay safe pa bang magmaneho. Minsan dahil sa pride o takot na mawalan ng independence, ang mga senior ay ayaw aminin na humihina na ang kanilang kakayahan. Dito napakahalaga ng sensitive, ngunit firm na pag-uusap sa pamilya tungkol sa safety at sa best interest ng lahat. Ang gobyerno ay nag-organisa rin ng mga information campaign at seminars sa iba't ibang komunidad upang ipaliwanag ang mga bagong panuntunan at sagutin ang mga katanungan ng publiko. Ang mga session na ito ay libre at bukas sa lahat at hinihikayat na dumalo hindi lang ang mga senior citizens mismo kundi pati na rin ang kanilang mga pamilya. Sa mga seminar na ito, mayroon ding mga healthcare professionals, traffic safety experts at LTO representatives na handang magbahagi ng impormasyon at mag-address ng concerns. Mayroon ding mga alternative transportation options na ini-encourage ng gobyerno para sa mga senior citizen na hindi na makakapag-drive o ayaw nang mag-renew ng kanilang lisensya. Kabilang dito, ang expanded senior citizen discount sa public transportation, specialized senior transport services sa ilang syudad, at partnerships with ride-sharing companies na nag-aalok ng discounted rates para sa elderly passengers. Ang layunin ay siguruhin kahit hindi na sila nagmamaneho, mayroon pa ring paraan ng ating mga senior citizens na makakilos ng malaya at independyente. Ang reaksyon sa mga bagong panuntunang ito ay mixed. Maraming senior citizens at kanilang mga pamilya ang nakakaintindi at sumusuporta dahil nakikita nila ang importance ng safety. Gayunpaman, mayroon ding ilang mga matatanda na nakakaramdam ng slight discrimination o takot na mawawalan sila ng kanilang independence at mobility. Ang LTO at iba pang concerned agencies ay patuloy na nag-conduct ng dialogue at nag-adjust ng implementation para masiguro na ang mga panuntunan ay fair, reasonable at talagang nakakatulong sa intended purpose na safety ng lahat. Mahalagang tandaan na ang mga panuntunang ito ay hindi unique sa Pilipinas lamang. Maraming bansang developed ay mayroon ng similar o mas strict pa nga na regulations para sa elderly drivers. Sa Japan, halimbawa, ang mga senior citizen drivers ay encouraged na mag-surrender ng kanilang lisensya in exchange for lifetime discounts sa public transportation. Sa ibang bansang European, mandatory ang regular medical checks at driving assessments para sa lahat ng drivers na umabot na ng certain age. Ang Pilipinas ay sumusunod lamang sa international best practices upang mapabuti ang road safety habang respecting the rights at dignity ng ating senior citizens. Para sa mga senior citizen na nag-aalala tungkol sa upcoming changes, ang best advice ay magsimula ng maghanda ngayon pa lang. Kung kayo ay papalapit na sa age bracket na apektado ng mga bagong rules, magpa-medical check-up na ngayon at alamin kung meron kayong health concerns na kailangang i-address. Practice driving regularly para manatiling sharp ang inyong skills. Familiarize yourself sa updated traffic rules at road signs. Attend seminars tungkol sa defensive driving. At most importantly, maging honest sa inyong sarili tungkol sa inyong kakayahan at limitations. Para naman sa mga kamag-anak ng senior drivers, maging supportive pero realistic. Observe kung paano nagmamaneho ang inyong mga matatanda. Are they having difficulty seeing road signs? Are their reactions slower? Do they get easily confused or disoriented habang nagmamaneho? Ang mga obserbasyon na ito ay makakatulong para sa constructive conversation tungkol sa kanilang driving at kung panahon na ba para mag-adjust o mag-consider ng alternatives. Sa huli, ang mga bagong panuntunan sa driver's license para sa senior citizens simula Mayo 1, 2026 ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas ligtas na kalsada para sa lahat. Habang challenging ito para sa ilan, ang layunin ay talagang noble at practical. Protektahan ang buhay at kapakanan ng ating mga matatandang kababayan habang ensuring na ang lahat ng drivers sa kalsada ay qualified at capable na magmaneho ng ligtas. Sa kooperasyon ng senior citizens, ng kanilang mga pamilya at ng buong komunidad, ang transition na ito ay magiging smooth at matagumpay. Magtulungan tayo para sa isang mas ligtas na kinabukasan para sa lahat. Maraming salamat po sa pakikinig at huwag kalimutang mag-share ng information na ito sa inyong mga kakilala na senior citizens upang sila ay makapag-prepare din. Mag-ingat po tayong lahat sa daan.